Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kaibigan ng ating channel. Muli po tayong magsasama-sama sa isang kwentong gigising sa ating mga damdamin at magpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng kabutihan. Sinasabi nilang ang pera raw ang nagpapaikot sa mundo. Pero paano kung sa isang mansyon na gawa sa ginto at marmol, ang tanging yaman na wala rito ay ang pagmamahal? Paano kung ang isang simpleng dalaga na walang ibang dala, kundi ang busilak niyang puso, ang siyang magiging susi upang buksan ang mga matang nabubulagan ng salapi? Napakalaki ng itim na gate ng Villa Alumbrado. Para itong isang dambuhalang humaharang sa pagitan ng mundo niya at sa mundong kailangan niyang pasukin. Sa tuktok ng mga rehas na bakal ay may matutulis na palamuti na animoy mga sibat na nakaturo sa langit. Nagbabantang sasaktan ang sino mang magtatangkang pumasok ng walang pahintulot. Para kay Inay, bulong ni Sinaya sa sarili, habang mahigpit na hinawakan ang strap ng kanyang luma at tila pagod ng bag. Ang mga salitang iyon ang naging dasal niya, ang kanyang lakas. Mula pa nang lisanin niya ang kanilang maliit na baryo, amihan, kaninang madaling araw. Naalala niya ang mahigpit na yakap ng kanyang ina sa terminal ng bus, ang amoy ng langis ng niyog sa buhok nito at ang init ng mga kamay nitong nanginginig. "Mag-iingat ka roon, anak," sabi ni Aling Tala habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Tandaan mo, ang kabutihan ay parang isang kandila. Kahit gaano kadilim ang paligid, mananaig pa rin ang liwanag nito. Iyan ang tanging yaman na maipapamana ko sa'yo. Iyon lang ang tanging yaman na dala niya ngayon. Isang pusong puno ng pag-asa at mga pangaral ng ina." Itinulak niya ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate at pumasok. Sinalubong siya ng isang hardin na kasing lawak ng plaza sa kanilang baryo. Perpekto ang pagkakatabas ng mga halaman at ang damo ay tila isang luntiang karpet. Ngunit sa kabila ng ganda may lamig, may katahimikan na hindi nakakapayapa, isang katahimikang nakakabingi. Sa dulo ng daan ng bato ay ang mansyon mismo. Puti, malaki at matayog. Villa Alumbrado, ang biik na puno ng ilaw. Ngunit sa pagtitig ni Sinaya sa mga bintanang salamin na tila mga matang walang buhay, isang tanong ang pumasok sa isip niya. May liwanag nga ba talaga sa loob? Isang babaeng may edad na, nakasuot ng unipormeng kulay abo, ang sumalubong sa kanya sa pinto. May suot itong salamin at mahigpit ang pagkakatali ng buhok na halos lahat ay puti na. "Ikaw si Sinaya Di Makulangan?" Tanong nito sa isang boses na mahigpit at walang emosyon. "Oo po, ako nga po," sagot ni Sinaya bahagyang yumukod. "Ako si Ligaya, ang head house help dito. Sumunod ka sa akin." Walang imik na sumunod si Sinaya sa loob. Kung sa labas ay nakakamanghana, sa loob ay tila isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang at may isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa kisame. Ang lahat ng gamit ay mukhang mamahalin, makintab at hindi pa nagagalaw. Dinala siya ni Manang Ligaya sa isang maliit na opisina. Doon, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling bestida. Maganda ito. Makinis ang balat at perpekto ang pagkakaayos ng buhok. Ngumiti ito nang makita si Sinaya, ngunit ang namungiti ay hindi umabot sa mga mata. "So, you must be the new caregiver," sabi ng babae. Ang boses ay matamis, ngunit may halong lamig. "I'm Esmeralda Vivar, ang pinsan ni Perla. Ako ang namamahala sa bahay na ito habang may sakit siya." "Magandang araw po, Ma'am Esmeralda," sabi ni Sinaya. "Just do your job well, Hija. Alagaan mong mabuti si Perla. She's very fragile at ayaw namin ng anumang problema," sabi ni Esmeralda habang sinusuri si Sinaya mula ulo hanggang paa.
na para bang sinusukat ang halaga nito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inihatid na ni Manang Ligaya si Sinaya sa silid ng kanyang magiging alaga. Habang paakyat sila sa malawak na hagdanan, lalong lumalamig ang pakiramdam ni Sinaya. Ang silid ni Doña Perla ay nasa dulo ng isang mahabang pasilyo. Madilim ito. Ang makakapal na kurtina ay nakasara, pumipigil sa sikat ng araw na pumasok. Sa gitna ng malaking silid, sa isang kama na tila para sa isang reyna, ay may isang babaeng nakahiga. Payat na payat, maputla ang balat. Ang dating kagandahan nito ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Ngunit nababalot na ito ng kalungkutan. Dahan-dahang lumapit si Sinaya. Ma'am Perla, dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Nang makita si Sinaya, walang emosyon itong ipinakita. Tila sanay na itong makakita ng mga bagong mukha na dumarating at umaalis. Hindi alam ni Sinaya kung ano ang sasabihin. Sa halip, lumakad siya patungo sa bintana at marahang hinawi ang mga kurtina. Agad na pumasok ang liwanag ng hapon, binubuhay ang mga kulay sa loob ng silid. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Perla. Isang nangiting pagod, ngunit totoo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sinaya ang isang koneksyon. Naramdaman niya na ang babaeng ito ay hindi lamang isang pasyente, kundi isang kaluluwang nauuhaw sa liwanag. Habang inaayos ni Sinaya ang mga unan sa likod ni Perla, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling suit at may hawak na leather briefcase. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Dala ang isang aura ng kapangyarihan at lamig na tila kayang pumatay sa anumang init. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Walang mababakas na anumang emosyon. Ito si Alejandro del Fuego, ang asawa, ang bilyonaryo, ang hari ng palasyong ito. Hindi man lang siya tumingin kay Perla. Ang mga mata niya ay dumiretso kay Sinaya, ngunit ang tingin niya ay tila tumatagos lang na para bang si Sinaya ay isang kasangkapan, isang bagay na walang pangalan. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay malalim at walang kabuhay-buhay. Siya po ang bagong caregiver, Sir Alejandro," sagot ni Manang Ligaya na biglang lumitaw sa likuran. Tumango lang si Alejandro. Naglakad siya patungo sa isang cabinet, kumuha ng ilang dokumento at naglakad na pabalik sa pinto. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap ang asawang nakaratay sa kama. Napatigil siya sa may pinto, ngunit hindi lumingon. "Gawin mo lang ang trabaho mo," sabi niya. Ang boses ay nakadirekta kay Sinaya. "At wag na wag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman sa loob ng pamamahay na to." At pagkatapos, umalis na siya. Isinara niya ang pinto at muling bumalik ang nakakabinging katahimikan sa loob ng silid na iniwan si Sinaya na nakatayo, nanginginig at yakap-yakap ang sarili sa gitna ng malamig na Villa Alumbrado. 10:00 na ng gabi nang tuluyang pumasok ang itim na luxury car ni Alejandro del Fuego sa mga gate ng Villa Alumbrado. Ang mundo sa labas, ang trapiko, ang ingay, ang polusyon ng syudad ay parang isang masamang panaginip na agad niyang isinasara sa pagpihit pa lang ng manibela papasok sa kanyang pribadong santuaryo. Kagagaling lang niya sa isang board meeting na tumagal ng 4 na oras. Sa loob ng kwartong iyon, siya ang batas. Ang mga salita niya ay matalas pa sa patalim, kayang pumutol ng mga pangarap at magtayo ng mga imperyo. "I don't pay you for excuses, I pay you for results." Iyon ang huling sinabi niya bago tumayo at lisanin ng mga taong takot na takot sa kanya. Ganoon ang mundo niya. Konkreto, malamig, at nasusukat sa numero. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, ang inaasahan niyang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba.
Hindi ito ang karaniwang katahimikan na tila walang buhay. May isang bagay, isang tunog na hindi pamilyar sa pandinig niya, isang mahinang himig, isang boses na kumakanta ng isang lumang hele o kundi man, mahina, malumanay, ngunit sapat na para basagin ang katahimikan ng buong kabahayan. Napakunot ang noo ni Alejandro. Ingay. Ayaw niya ng ingay sa pamamahay niya. Ang tanging tinig na naririnig niya rito ay ang kay Esmeralda o ang mga utos ni Manang Ligaya sa ibang kasambahay. Pero ito, iba ito. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog na para bang isang hayop na sinususundan ng isang di pamilyar na amoy sa teritoryo nito. Dinala siya nito sa pasilyo patungo sa silid ni Perla. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula roon, natanaw niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakaupo sa isang silya, sa tabi ng kama ang bagong tagapag-alaga. Si Sinaya. Nakatalikod ito sa kanya. Dahan-dahan itong sinusuklay ang mahabang buhok ni Perla habang kumakanta. At si Perla, na palaging nakatingin lang sa kawalan, ay nakapikit na ngayon. Isang bahid ng kapayapaan ang mababanaag sa maputla nitong mukha. Isang bagay ang kumirot sa dibdib ni Alejandro. Pagkainis. Iyon marahil yon. Ang babaeng ito ay masyadong maingay. Masyadong dinadala ang presensya nito sa isang lugar na dapat ay tahimik. Akmang magsasalita na sana siya para patigilin ito nang biglang may tumikhim sa kanyang likuran. Alejandro, kanina ka pa. Si Esmeralda. Nakangiti na naman ito ng matamis, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa eksena sa loob ng silid ni Perla. Bagong dating lang, tipid niyang sagot habang isinasara ang pinto ng walang tunog. Mukhang magaan ang loob ni Perla sa bagong yaya, sabi ni Esmeralda. Ang boses ay tila pulot pukyutan. Mabait naman ang bata. Mukhang masipag, pero huminto ito na para bang may pag-aalinlangan. Pero ano? Tanong ni Alejandro. Wala naman. Mabilis na sabi ni Esmeralda. Napansin ko lang, medyo matanong siya. Palagi niyang tinatanong ang tungkol sa mga gamot ni Perla, sa mga doktor. Masyadong pakialamera. I'm just worried na baka ma-stress si Perla sa sobrang pangungulit niya. Ang salitang pakialamera ay tumatak sa isip ni Alejandro. Iyon mismo ang salitang hinahanap niya para sa nararamdaman niyang pagkainis. Naalala niya ang sarili niyang babala sa babae kanina. Huwag kang makikialam. Hindi na siya sumagot pa. Naglakad na siya palayo, patungo sa kanyang study. Ngunit habang naglalakad sa malawak na sala, may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Nakatayo si Sinaya sa harap ng isang mesita sa gilid kung saan nakapatong ang mga lumang litrato. Hawak nito ang isang basahan at malinis na nililinis ang isang silver picture frame. Ang picture frame na yon, alam na alam niya kung ano ang laman niyon. Isang litrato nila ni Perla. Kuha 5 taon na ang nakalipas sa kanilang honeymoon sa Amanpulo. Nakangiti sila pareho, masaya. Bago pa gumuho ang lahat, matagal na niyang hindi tinitingnan ang litratong yon. Matagal na niyang ibinaon sa limot ang lahat ng alaala na konektado roon. At ngayon, ang babaeng ito, ang dayuhang ito sa kanyang pamamahay ay hinahawakan ito, nililinis, na para bang may karapatan itong buhayin ng isang bagay na matagal na niyang pinatay. Isang hindi maipaliwanag na galit ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Mabilis ang mga hakbang na nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo? Nagulat si Sinaya. Halos mabitawan niya ang frame. Sir, nililinis ko lang po. Maalikabok na po kasi. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Alejandro ang litrato mula sa mga kamay nito. Ang puwersa ng kanyang paghila ay nag-iwan ng pulang marka sa balat ng dalaga. Hindi ko sinabing linisin mo yan. Anggil niya, ang boses ay mababa,
ngunit puno ng bagsik. Sino ka para pakialaman ang mga gamit ko? Ang mga gamit namin? Nanginginig ang mga kamay ni Sinaya. Napayuko siya, hindi makatingin sa nag-aapoy na mga mata ng amo. Paumanhin po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi na sumagot si Alejandro. Itinapon niya ang picture frame sa ibabaw ng mesa na lumikha ng isang malakas na kalabog. Tinalikuran niya si Sinaya na iniwang nakatayo roon, takot at nalilito. Pumasok siya sa kanyang study at padabog na isinara ang pinto. Sumalampak siya sa kanyang leather chair at ipinikit ang mga mata. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Bakit siya nagalit ng ganoon? Dahil ba sa babae? O dahil sa litrato? Dahil sa mga alaalang pilit binubuhay nito? Ang babaeng iyon. Sinaya. Mula nang dumating ito, tila nagkaroon ng kaunting pagbabago sa mansyon. Isang himig sa gabi, isang sinag ng araw mula sa bintanang laging sarado, isang litratong nililinis mula sa alikabok. Mga maliliit na bagay, ngunit sapat na para guluhin ang kontroladong mundo na matagal na niyang binuo. At hindi niya yon gusto. Habang nakaupo siya roon sa dilim, sa gitna ng kanyang kaharian ng bakal at salamin, hindi niya namalayan na sa kabilang bahagi ng mansyon, sa silid ng kanyang asawa, isang panibagong krisis ang nagsisimula. Nagsimulang humingal si Perla. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Tila may isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang maliit na buzzer sa tabi ng kanyang kama, ngunit walang tumutugon. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Nasa kusina si Sinaya noon, umiinom ng tubig para pakalmahin ang nanginginig niyang kalamnan matapos ang engkwentro nila ni Alejandro. Bigla, may narinig siyang isang kakaibang tunog mula sa baby monitor na nakakonekta sa silid ni Perla. Isang tunog ng paghihirap. Binitiwan niya ang baso at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdanan. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Perla na namumutla at hirap na hirap sa paghinga. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. "Ma'am Perla!" Sigaw ni Sinaya. Agad siyang lumapit, sinubukang itaas ang ulunan nito. "Manang Ligaya! Tulong!" Pero ang mansyon ay napakalaki. Ang sigaw niya ay tila kinain ng mga pader. Walang ibang tao sa paligid. Si Alejandro ay nakakulong sa kanyang study. Si Esmeralda ay nasa sarili nitong silid. Si Manang Ligaya ay nasa kabilang dulo ng bahay. Silang dalawa lang. Nasa gitna ng nag-uumapaw na kayamanan. Sa isang bahay na puno ng mga katulong, si Perla del Fuego ay nag-aagaw buhay. At ang tanging kasama niya ay ang babaeng kararating lang, isang estranghero na may daladalang pusong handang tumulong. Gulat, takot. Iyon ang unang naramdaman ni Sinaya, ngunit habang nakikita niya ang paghihirap sa mga mata ni Doña Perla, isang bagay ang pumalit sa takot, isang determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Kapag may naghihirap, huwag kang mataranta. Ang takot mo ay magiging takot din nila. Huminga ka ng malalim. Maging kalma ka para sa kanila. Ang mga salita ang kanyang ina. Parang hangin na bumulong sa kanyang tainga, nagbibigay linaw sa naguguluhan niyang isipan. Sa kanilang baryo, kung saan malayo ang ospital, natutunan nilang maging mabilis at praktikal. Huminga siya ng malalim. "Ma'am Perla, makinig po kayo sa akin," sabi niya sa isang boses na pilit niyang pinapakalma. Kahit pa kumakabog ang kanyang dibdib, dahan-dahan niyang inayos ang mga unan para bahagyang maiangat ang ulo at dibdib nito. "Huminga po kayo kasabay ko. Dahan-dahan. 1, 2. Sinunod naman siya ni Perla. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Puno ng takot ngunit may bahid ng pagtitiwala. Ang simpleng presensya ni Sinaya, ang kalmado niyang boses, ang naging angkla nito sa gitna ng unos sa kanyang katawan. Narinig ni Sinaya ang mga yabag na papalapit. Pumasok si Manang Ligaya, hingal na hingal. "Diyos ko, anong nangyari?"
Hindi po siya makahinga manang. Tumawag na po ba kayo ng doktor? Oo, parating na. Ilang sandali pa, dumating na rin si Alejandro na naalarma sa komosyon. Sa likod niya ay si Esmeralda. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pag-aalala. Napatigil si Alejandro sa may pinto. Nakita niya ang eksena. Ang asawa niyang naghihirap, si Manang Ligaya na hindi mapakali, at ang bagong dating na tagapag-alaga na nakaluhod sa tabi ng kama, hawak ang kamay ni Perla at marahang nagsasalita na parabang sila lang dalawa ang tao sa mundo. Dumating ang doktor ng pamilya, ilang minuto lang ang nakalipas. Mabilis nitong sinuri si Perla at binigyan ng gamot. Unti-unti, bumalik sa normal ang paghinga nito. Ang panganib ay lumipas na. Habang isinusulat ng doktor ang reseta, lumingon ito kay Sinaya. You did a good job keeping her calm and elevating her head. Your quick thinking prevented this from becoming much worse. Sanay ka ba mag-alaga ng may sakit? Napayuko si Sinaya. Sa probinsya po namin, nagtutulungan lang po kami kapag may karamdaman ang isa't isa. Isang tipid na ngiti ang binigay ng doktor. Ngunit sa gilid ng silid, nakita ni Sinaya ang mukha ni Esmeralda. Ang matamis nitong nangngiti ay bahagyang nawala. Napalitan ng isang mabilis na kislap ng pagkainis sa kanyang mga mata bago niya ito muling naitago. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Lumabas na ang doktor, kasama si Esmeralda na kunwari nag-aasikaso. Naiwan sa silid si Alejandro, Manang Ligaya, at si Sinaya, habang si Perla ay mahimbing nang natutulog. Nilapitan ni Manang Ligaya si Sinaya at marahang hinaplos ang balikat nito. Salamat, Hija. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi umimik si Sinaya. Nakatingin lang siya kay Perla. Tinitiyak na maayos na ang kalagayan nito. Akmang lalabas na si Alejandro, silid. Matagal siyang tumitig sa natutulog na asawa. Isang emosyon ang panandaliang dumaan sa kanyang mukha. Pagsisisi, kalungkutan, mahirap basahin. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa tapat ni Sinaya. Hindi siya nakatingin dito. Ang mga mata niya ay nasa sahig. Salamat! Isang salita lang, mahina, halos pabulong. Ngunit sa katahimikan ng mansyon, umalingaungaw ito na parang kulog. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Sinaya ang isang salita mula kay Alejandro del Fuego na hindi naglalaman ng lamig o galit. Pagkatapos ay mabilis na itong umalis, na parabang nagsisisi na may lumabas na anumang kabaitan mula sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, nilapitan ni Manang Ligaya si Sinaya sa kusina. Pasensya ka na kay Sir Alejandro, Hiha, sabi ng matanda. Hindi naman siya ganyan dati. Tumingin si Sinaya kay Manang Ligaya, naghihintay. Noong mga unang taon nila ni Ma'am Perla, ang bahay na ito ay puno ng tawanan. Ang amo mong iyan, laging nakangiti, laging may dalang bulaklak para sa asawa niya. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Huminga ng malalim si Manang Ligaya, tila may bigat na dinadala. Pero nagbago ang lahat nang magkasakit si Ma'am Perla at nang lalong lumaki ang kumpanya ni Sir. Tila unti-unti siyang nilamon ng pera at kapangyarihan. Nakalimutan na niya kung paano magmahal. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sinaya ang awa para sa amo niyang masungit. Sa likod ng malamig na maskara, may isang taong nasaktan din pala. Ikaw, Sinaya, sabi ni Manang Ligaya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Sa tingin ko, may dahilan kung bakit ka napunta rito. Ikaw ang unang nakapagpabalik ng nangiti sa mga labi ni Ma'am Perla sa loob ng maraming taon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init sa puso ni Sinaya. Isang sinag ng pag-asa. Marahil, mayroon nga siyang misyon sa bahay na ito. Maya-maya, bumalik na si Sinaya sa silid ni Perla para tingnan ito. Mahimbing pa rin itong natutulog. Ngunit bago pa siya makalapit, napansin niyang may isa pang tao sa loob ng madilim na silid, nakatayo sa tabi ng kama. Si Esmeralda. Nakatungo ito, malapit na malapit sa mukha ni Perla. May ibinubulong ito, napakahina para marinig ni Sinaya.
Ngunit ang aura na nagmumula kay Esmeralda ay hindi pag-aalala. Ito ay puno ng lason. Dahan-dahang umatras si Sinaya sa likod ng pinto, nagtatago sa dilim, pinipilit pakinggan ang mga bulong. At narinig niya ito, isang boses na kasing lamig ng yelo, kasing talim ng bubog. Akala mo ba maililigtas ka ng basahan na yon, pinsan? Bulong ni Esmeralda sa natutulog na si Perla. Walang sino man ang makapagliligtas sa'yo, lalo na sa akin. Nanlamig ang buong katawan ni Sinaya. Ang sinag ng pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang nilamon ng isang nakakatakot na dilim. Ang pasasalamat. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Alejandro sa sumunod na umaga. Isang salitang bihirang lumabas sa kanyang bibig. Isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mabilis na pag-iisip ng bagong tagapag-alaga kagabi ay hindi maikakailang nakasalba sa buhay ni Perla. May utang na loob siya at kinamumuhian niya ang pakiramdam na iyon. Habang nagkakape sa kanyang study, sinusubukang ibalik ang isip sa stock market at sa bagong proyektong itatayo. Hindi niya maiwasang maalala ang itsura ng dalaga. Ang determinasyon sa mga mata nito, ang kalmadong boses. Hindi ito takot. Hindi ito tulad ng ibang mga empleyado niya na nanginginig sa kanyang presensya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Esmeralda. May dalang isang folder. "Good morning, Alejandro. I just wanted to show you the updated medical expenses," sabi nito. Ang boses ay malambing gaya ng dati. Tumataas na naman ang mga gastusin. Kinuha ni Alejandro ang folder, ngunit hindi ito tiningnan. "It doesn't matter. Just pay for whatever she needs." Ngumiti si Esmeralda. "Of course, alam mo, I feel so much better now that Sinaya is here." Pero muli ang paborito nitong salita. Ang salitang nagtatanim ng duda. "Pero ano na naman, Esmeralda?" Tanong ni Alejandro, may bahid ng iritasyon. "Pasensya na. It's just, narinig ko kasi siyang may kausap sa telepono kanina. Papunta ako sa kusina nang marinig ko siya sa servants' quarters. Binaba niya agad nang makita ako." Tumingin si Alejandro sa pinsan ng kanyang asawa. "And?" "Wala naman. Narinig ko lang na she was talking about money. A large amount of money. Sabi niya, kailangan ko na po ng malaking pera, inay. Gagawin ko po ang lahat para makuha yon." Medyo nakabahala lang pakinggan, di ba? Hindi umimik si Alejandro, pero ang mga salita ni Esmeralda ay parang mga binhi na agad nag-ugat sa kanyang isipan. Isang probinsya nang biglang napunta sa isang mansyon ng mga milyonaryo na desperadong nangangailangan ng pera. Isang pamilyar na kwento. Kinahapunan, ang mga binhing iyon ay diniligan pa. Naabutan ni Alejandro si Esmeralda at Sinaya sa sala. May hawak si Esmeralda na isang maliit na kahon. "Sinaya, hija," sabi ni Esmeralda. Sapat na malakas para marinig ni Alejandro. Sabi ni Perla, "Ibigay ko raw ito sa iyo bilang pasasalamat. Isa ito sa mga paborito niyang brooch. Itago mo raw bilang alaala." Binuksan ni Esmeralda ang kahon at inilabas ang isang antigong silver brooch na may maliliit na diamante. Maganda ito. At halatang napakamahal. Nag-atubili si Sinaya. "Naku ma'am, hindi ko po matatanggap yan. Nakakahiya po." "Huwag ka nang mahiya. Gusto yan ni Perla. Sige na, kunin mo na." Pagpupumilit ni Esmeralda. Sa huli, walang nagawa si Sinaya kundi tanggapin ito. Nang makaalis si Sinaya, agad na lumapit si Esmeralda kay Alejandro. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Alejandro, I'm so sorry. I think I made a mistake." "What now?" "Ang brooch. Hindi pala talaga gustong ibigay ni Perla. Nakita ko lang si Sinaya na tinititigan ito kanina sa drawer ni Perla. At, in short, she asked for it. She said na sa probinsya daw nila, kapag may nagawang mabuti, binibigyan ng regalo. I didn't want to cause a scene, kaya sinakyan ko na lang. I'm sorry, kasalanan ko." Iyon na iyon.
Ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang usapan sa telepono. Ang paghingi ng isang mamahaling alahas. Ang lahat ay nagtutugma. Ang lahat ng kabaitang ipinakita nito ay isang pagkukunwari lamang. Isa lamang siyang oportunista, tulad ng lahat ng ibang taong sinusubukang lumapit sa kanya. Ang kaunting paghanga na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng matinding galit at pagkasuklam, galit sa dalaga, at galit sa sarili niya dahil sa isang sandali, naniwala siya. Hinanap niya si Sinaya. Nakita niya ito sa hardin, dinidiligan ang mga paboritong rosas ni Perla. Hoy! Lumingon si Sinaya. Ang mukha ay nagliwanag nang makita siya. Sir Alejandro, nasaan ang brooch? Malamig niyang tanong. Po? Ah, nasa bulsa ko po. Itatago ko na po sana. Akin na. Inilahad niya ang palad. Naguguluhang kinuha ni Sinaya ang brooch mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Alejandro. Tinitigan niya ang alahas na yon sa kanyang palad, isang simbolo ng kasakiman. Pagkatapos, mula sa kanyang wallet, dumukot siya ng isang makapal na pligo ng tig-1,000 piso. Hindi niya binilang. Inihagis niya ito sa paanan ni Sinaya. Ang mga papel ay kumalat sa mamasa-masang lupa. Nanlaki ang mga mata ni Sinaya, hindi makapaniwala sa nakikita. Ito ba ang gusto mo? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pangungutya. Pera? Sige, kunin mo. Yan naman ang habol mo rito, di ba? You can stop pretending to be an angel now. Alam ko na kung ano ka talaga. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Sinaya. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, na para bang siya ang pinakamababang uri ng tao sa mundo. Hindi po totoo yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Huwag ka nang magpanggap, putol ni Alejandro. Kunin mo na ang pera at umalis ka na sa paningin ko. Pero hindi gumalaw si Sinaya. Hindi niya pinulot ang pera. Sa halip, tiningnan niya si Alejandro ng diretso sa mga mata. Ang takot na palaging nandoon ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas matindi. Dignidad. Maaari niyo pong bilhin ang lahat ng bagay sa mundo, sir, sabi niya, habang isang butil ng luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Maaari niyo pong bilhin ang bahay na ito, ang mga kotse niyo, kahit ang mga tao sa paligid niyo. Pero hindi niyo po kayang bilhin ang pagkatao ko. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran niya si Alejandro. Iniwan niya ang pera na nakakalat sa lupa. Mabilis siyang naglakad pabalik sa loob ng mansyon, sa servants' quarters. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang kanyang luma at pagod ng bag. Sinimulan niyang iligpit ang kanyang iilang gamit. Aalis na siya. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang kabutihan ay may presyo at ang tiwala ay kasing rupok ng salamin. Ang bawat damit na tinutupi ni Sinaya at inilalagay sa loob ng kanyang bag ay tila may bigat ng 1,000 alaala. Ang uniformeng suot niya nang una siyang pumasok sa mansyon, puno ng pag-asa. Ang blusang suot niya nang kantahan niya si Doña Perla. Bawat isa ay may kwento, isang kwentong bigla na lang pinutol. Dumadaloy pa rin ang mga luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang. Sayang. Akala niya, sa wakas ay nakahanap na siya ng lugar kung saan ang kanyang pag-aalaga ay may halaga. Akala niya nakahanap siya ng isang misyon, ngunit ang Villa Alumbrado ay hindi paraiso. Isa itong ginintuang hawla at ang mga rehas nito ay gawa sa pagdududa. Kakatok na sana siya sa pinto ng opisina ni Manang Ligaya para magpaalam nang biglang may humawak sa kanyang braso. Sinaya, anong ginagawa mo? Si Manang Ligaya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang bag sa kanyang balikat. Aalis ka? Tumango si Sinaya. Sinusubukang pigilan ang paghikbi. Hindi ko na po kaya, Manang. Ayoko na po rito. Dahil ba kay Sir Alejandro? Hayaan mo na yon. Mainit lang ang ulo.
Hindi po, Manang. Putol ni Sinaya. Hindi lang po yon. Ang tingin niya po sa akin, parang basura. Mas gugustuhin ko pa pong maging mahirap sa amin, basta't buo ang pagkatao ko. Naiintindihan ni Manang Ligaya. Sa mga mata ng matanda ay may lungkot at pagkaunawa. Ngunit bago pa ito makapagsalita, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa baby monitor na laging dala ng matanda. Isang mahinang uha, isang pamilyar na boses na tumatawag. Nay, si Nay. Nagkatinginan sila ni Manang Ligaya, si Doña Perla. Tinatawag siya nito. Hinahanap ka niya. Sabi ni Manang Ligaya, mula nang dumating ka, ikaw na palagi ang hinahanap niya pagkagising. Isang kirot ang naramdaman ni Sinaya sa kanyang puso. Paano niya iiwan ang babaeng yon? Ngunit paano rin siya mananatili? Puntahan mo na siya, Hija. Pakiusap ni Manang Ligaya. Kahit sandali lang, para sa kanya. Bumuntong hininga si Sinaya at ibinaba ang kanyang bag. Sumunod siya sa matanda pabalik sa silid na gusto na sana niyang takasan. Pagpasok nila, nakita nila si Perla na bahagyang nakabangon. Ang mga mata ay hinahanap siya. Nang makita siya ni Perla, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting tila nagsasabing, "Salamat at nandito ka." "Ma'am Perla, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Sinaya habang umuupo sa tabi ng kama. Mahina ang naging sagot ni Perla, ngunit malinaw. "Huwag kang umalis." Tila may tumusok na karayom sa puso ni Sinaya. Paano nalaman ni Doña Perla? Naramdaman ba niya? Hinawakan ni Perla ang kanyang kamay. Ang mga buto nito ay mararamdaman sa ilalim ng manipis na balat. Ngunit ang hawak nito ay mahigpit. Puno ng pakiusap. "May ibibigay ako sa'yo," sabi ni Perla, habang ang isa pa niyang kamay ay nanginginig na itinuturo ang maliit na drawer sa kanyang bedside table. Binuksan ito ni Sinaya. Sa loob, sa ilalim ng mga panyo, ay may isang maliit na bagay. Isang itim na digital voice recorder, hindi mas malaki sa kanyang hinlalaki. Mukha itong isang ordinaryong USB flash drive. Kinuha ito ni Perla mula sa kamay ni Sinaya at muling ipinatong sa palad ng dalaga. Itinikom niya ang mga daliri ni Sinaya sa paligid nito. "Para, sa'yo!" Hirap na sabi ni Perla. At pagkatapos, idinikit nito ang bibig sa tainga ni Sinaya na para bang may isang sikretong ayaw niyang marinig ng mundo. Ang hininga nito ay mabaho, may amoy ng gamot at pagkabulok, ngunit hindi ito ininda ni Sinaya. "Pakinggan mo," bulong ni Perla. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. "Pakinggan mo." Para sa kanya. Para sa kanya? Sino? Si Sir Alejandro? Pagkatapos sabihin iyon, tila isang malaking pagod ang biglang bumagsak kay Perla. Ang mga mata nito ay pumikit. Ang mahigpit na hawak sa kamay ni Sinaya ay lumuwag. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. "Ma'am Perla?" Pag-aalala ni Sinaya. "Ma'am?" Hindi na ito sumagot. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Alejandro. Ang una niyang nakita ay si Sinaya, nakaluhod sa tabi ng kama. Hawak ang isang bagay sa kamay. Ang sunod niyang nakita ay ang kanyang asawa, maputla at tila walang buhay. Ang galit at pagdududa mula kanina ay bumalik na may kasamang bagong emosyon. Takot. Isang primal na takot na may masamang nangyari. "Anong ginawa mo sa kanya?" Sigaw niya. Ang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Mabilis siyang lumapit. Itinulak si Sinaya palayo sa kama. "Wala po. Wala po akong ginagawa." Sigaw ni Sinaya habang natutumba sa sahig. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Alejandro. Ang atensyon nito ay nakay Perla na. "Perla, Perla, gumising ka." Nagsimulang magkagulo. Pumasok si Manang Ligaya. Sumisigaw. Si Esmeralda ay sumunod. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkagulat. May tumawag sa doktor.
May tumawag ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Sinaya sa sahig, nakalimutan ng lahat. Ang kanyang isip ay blangko. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na metal ng voice recorder na mahigpit na hawak niya sa kanyang palad. Ang huling habilin, ang huling sikreto. Nang makita ni Alejandro na hawak pa rin ni Sinaya ang itim na bagay, ang galit sa mga mata nito ay naging purong puot. Ano yan? Ano na namang ninakaw mo sa kanya? Tumayo si Sinaya nanginginig. Bago pa siya makasagot, hinila na siya ng 2 security guard na pumasok sa silid. Pinalalabas siya. Habang kinakaladkad siya palabas ng silid, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Alejandro del Fuego. Isang mukha ng isang taong nawalan. Isang taong naghahanap ng masisisi. At sa sandaling iyon, alam ni Sinaya na ang lahat ng sisi ay ibabagsak sa kanya. Patay na si Perla. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking kampana na umalingaw-ngaw sa isip ni Alejandro. Ngunit hindi niya ito lubos na maintindihan. Paano? Bakit? Kagabi lang ay ayos pa siya. Ang burol ay ginanap sa mismong mansyon. Ang malawak na sala ay napuno ng mga taong nakasuot ng itim, mga bulaklak na naglalakihan at nagkakahalaga ng daan-daang libo, at mga bulungan ng pakikiramay na walang katuturan, mga kasosyo sa negosyo, mga socialite na kaibigan ni Esmeralda, mga kamag-anak na ngayon lang niya ulit nakita. Lahat sila ay naroon, ngunit pakiramdam ni Alejandro ay nag-iisa siya. Nakatayo siya sa tabi ng puting kabaong na gawa sa pinakamahal na kahoy na para bang isang estatwa. Ang mukha niya ay blangko, isang perpektong maskara na itinago ang kaguluhan sa kanyang loob. Tinitingnan niya ang payapang mukha ni Perla na ngayon ay maganda na sa kanyang pagkakaayos, ngunit malamig. Kasing lamig ng relasyon nila sa mga huling taon. Pagsisisi, yun ang salitang unti-unting lumalamon sa kanya. Pagsisisi sa mga gabing umuwi siyang lasing. Pagsisisi sa mga salitang hindi niya sinabi. Pagsisisi sa mga yakap na hindi niya ibinigay. Pagsisisi sa pagpapabaya niya. Kasalanan to ng babaeng yon. Ang boses ni Esmeralda ay isang makamandag na bulong sa kanyang tabi. Nakasuot ito ng itim na bestida, ang mukha ay perpektong naglalarawan ng isang nagdadalamhating pinsan. Simula nang dumating siya, nagulo na ang lahat. Patuloy nito. Masyado siyang agresibo sa pag-aalaga. Baka may naibigay siyang maling gamot. O baka naman, sinadya niya para makakuha ng mas malaki. Ang mga salita ni Esmeralda ay tumagos sa isip ni Alejandro na naghahanap ng mapagbabalingan ng sisi. Mas madaling manisi ng iba kaysa harapin ang sarili mong pagkukulang. Nasaan siya? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay walang emosyon. Pinalayas ko na, syempre. Sagot ni Esmeralda. Right after the incident, I gave her some money. Siniguro kong hindi na siya babalik pa. She even tried to steal that voice recorder, but I had security take it from her. Don't worry, Alejandro. I'll handle everything. Good. Yon lang ang nasabi niya. At sinubukan niyang maniwala na yun nga ang tama. Na ang babaeng iyon ang may kasalanan ng lahat. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at masikip na paupahan, nakaupo si Sinaya sa gilid ng kanyang kama. Ang mga salitang pinalayas ay hindi sapat para ilarawan ang nangyari. Kinadkad siya palabas ng mga guwardiya na parang isang kriminal. Ang mga gamit niya ay inihagis sa labas ng gate. Ang sahod na dapat sana ay para sa kanya ay hindi ibinigay. Tanging si Manang Ligaya lang ang nakahabol sa kanya sa labas. Palihim na inabutan siya ng kaunting pera at niyakap siya ng mahigpit. Mag-iingat ka, Hija, sabi nito. May luha sa mga mata. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera para sa gamot ng ina. At dala-dala niya ang bigat ng isang akusasyon na hindi niya ginawa. Ngunit may isang bagay na hindi nakuha sa kanya. Bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng silid ni Perla, sa gitna ng kaguluhan,
Nagawa niyang isuksok ang maliit na voice recorder sa ilalim ng unan sa isang silya. Kinagabihan, bago tuluyang isara ang mansyon para sa burol, si Manang Ligaya, sa isang napakatapang na kilos, ay bumalik sa silid, kinuha ito, at palihim na ipinadala kay Sinaya sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang delivery rider. Ngayon, hawak na niya ito. Ang huling habilin ni Doña Perla, nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang luma niyang laptop. Isinaksak niya ang recorder sa USB port. Nagbukas ang isang folder na may pangalang Tala-arawan. Sa loob, may dos-dosenang audio files na may petsa. Pinindot niya ang pinakaunang file. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mahina, ngunit malinaw. Ang boses ni Perla. June 12. Ang sakit na naman ng ulo ko, sabi ni Esme, dahil daw sa gamot. Nagtimpla na naman siya ng tsaa. Mapait. Palagi niyang sinasabi na para raw ito sa akin. Para lumakas ako. Pero bakit parang mas lalo akong nanghihina pagkatapos kong inumin? Pinindot ni Sinaya ang sumunod na file. June 20. Dumating si Alejandro kanina. Hindi na naman niya ako pinansin. Dumiretso siya sa study niya. Miss na miss ko na siya. Miss ko na ang asawa ko. Sabi ni Esme, busy lang daw talaga. Pero naririnig ko sila minsan sa baba, nagtatawanan. Bakit sa akin? Hindi niya magawang ngumiti. Sunod-sunod na pinakinggan ni Sinaya ang mga recording. Ang bawat isa ay isang piraso ng isang napakalungkot na puzzle. Mga araw ng pag-iisa, mga gabi ng pag-iyak, ang pagmamahal. Mahal niya para kay Alejandro na hindi nawala sa kabila ng pagwawalang bahala nito. At ang unti-unting paglaki ng kanyang takot at pagdududa. Kay Esmeralda. July 5, sinubukan kong hindi inumin ang tsaa na bigay ni Esme. Itinapon ko sa halaman. Nagalit siya. Sabi niya, para akong bata. Kinabukasan, namatay ang halan. Nanlamig ang buong katawan ni Sinaya. Pinindot niya ang pinakahuling file. Ang petsa ay ang araw bago siya dumating sa mansyon. Ang boses ni Perla ay nanginginig na, puno ng takot. July 15. Alam ko na. May ginagawa si Esme sa akin. Nararamdaman ko. Sinusubukan kong sabihin kay Alejandro, pero hindi niya ako pinapakinggan. Sinasabi lang niya na nagpapraning ako. Esme is poisoning me, alam ko. Pero wala akong ebidensya. Wala akong lakas. Biglang nagbago ang tunog. May ingay sa background. Isang pinto na bumukas. Anong ginagawa mo, Perla? Bakit ka may hawak na ganyan? Ang boses ni Esmeralda, malamig at matalas. Umalis ka rito, Esme. Huwag mo akong lalapitan. Akin na yan. Ano to? Nagre-record ka? Para saan? Para siraan ako sa pinsan ko? Para agawin mo ulit ang atensyon ni Alejandro? Hindi na mangyayari yun. Akin na siya. Akin na dapat ang lahat ng ito. May tunog ng agawan. Isang sigaw mula kay Perla. Esme, huwag! At pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ang tunog ng recorder na bumagsak sa sahig. Sinundan ito ng katahimikan. Napahagulhol si Sinaya. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi namatay si Perla sa sakit. Pinatay siya, unti-unti. At ang huling mga sandali ng kanyang buhay ay isang pakikipaglaban. Hawak niya ngayon ang katotohanan. Isang katotohanang kayang magpabagsak sa isang pekeng anghel. Isang katotohanang kayang magpamulat sa isang lalaking nabulag ng kayamanan. Ngunit paano? Paano niya ito ipaparating sa kanila? Isa lang siyang hamak na katulong na pinalayas. Sino ang maniniwala sa kanya? Habang nakatingin sa screen ng laptop, sa mga file na naglalaman ng huling hininga ng isang babaeng pinagkaitan ng hustisya, alam ni Sinaya na hindi na ito tungkol sa trabaho. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tinig sa isang taong pinatahimik. Magdamag na hindi natulog si Sinaya. Ang tanging liwanag sa kanyang maliit na kwarto ay nagmumula sa screen ng laptop.
At ang tanging tunog ay ang paulit-ulit na boses ni Doña Perla mula sa earphones, isang boses mula sa kabilang buhay na humihingi ng hustisya. Ang paunang takot na dumaloy sa kanyang mga ugat ay unti-unting napalitan. Ang bawat paghikbi ay naging isang buntong hininga ng determinasyon. Ang bawat butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila naghuhugas sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi na siya ang Sinaya na kinakabahan at laging nakayuko. Ang narinig niya ay hindi lang isang krimen. Ito ay isang panawagan, isang basbas mula sa babaeng nagtiwala sa kanya. Kinuha niya ang isang manipis na notebook at isang ballpen. Pinakinggan niya muli ang bawat audio file mula sa simula. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nakikinig. Nagsusulat siya. Isinulat niya ang mga petsa. Ang mga reklamo ni Perla tungkol sa mapait na tsaa. Ang mga pagkakataon na mas lalo itong nanghina pagkatapos alagaan ni Esmeralda. Ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay kanyang itinala. Ang kanyang takot ay naging tapang. Ang kanyang kalungkutan ay naging isang matalas na layunin. Kailangan niyang kumilos. Ngunit paano? Sino ang lalapitan niya? Ang pulis? Anong sasabihin niya? Na may hawak siyang recording mula sa isang patay? Tatawanan lang siya. Si Alejandro? Mas lalo siyang hindi paniniwalaan nito. Itinuring na nga siya nitong magnanakaw at oportunista. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Isang tao lang ang nagpakita sa kanya ng kabutihan at tiwala sa loob ng malamig na mansyon na yon. Si Manang Ligaya. Kinabukasan, gamit ang kaunting perang bigay ng matanda, bumili siya ng bagong SIM card. Mula sa isang pampublikong telepono, tinawagan niya ang landline ng mansyon. Nagdarasal na sanay si Manang Ligaya ang sumagot. Sa ikatlong subok, narinig niya ang pamilyar na boses. Sino to? Manang, si Sinaya po ito. Pabulong niyang sabi. Hija, Diyos ko, saan ka nagpunta? Ayos ka lang ba? Manang, kailangan ko po kayong makausap. Agad-agad po. Pero hindi po pwedeng dyan. Nag-alinlangan ang matanda. Delikado, Sinaya. Si Ma'am Esmeralda na ang nagpapatakbo ng lahat dito. Baka mapahamak ka. Mas malaki po ang panganib kung hindi tayo mag-uusap. Manang, ito po ay tungkol kay Doña Perla. Tungkol po sa totoong nangyari sa kanya. Isang sandaling katahimikan at pagkatapos, isang desididong sagot. Saan? Nagkasundo silang magkita sa simbahan ng Quiapo, isang lugar na matao kung saan hindi sila mapapansin. Para makasiguro, nagsuot si Sinaya ng isang lumang sombrero at salamin na nabili niya sa bangketa. Sa loob ng simbahan, sa gitna ng amoy ng mga kandila at dasal ng mga deboto, hinintay niya ang matanda. Maya-maya, nakita niya si Manang Ligaya na palihim na umupo sa tabi niya sa isang mahabang bangko. Anong nangyari, Hija? Anong tungkol kay Ma'am Perla? Walang imik na inilabas ni Sinaya ang laptop mula sa kanyang bag. Inilagay niya ang earphone sa tainga ni Manang Ligaya. Pakinggan niyo po, Manang. Ito po yung huling recording. Pinindot niya ang play button. Habang tumatakbo ang recording, nakita ni Sinaya ang pagbabago sa mukha ng matanda. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, tapos ay pagkagulat, at sa huli, nang marinig niya ang sigaw ni Perla at ang pag-aagawan, ang pagkagulat ay naging purong lagim. Napakapit ito sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang katotohanan. Ang mga kamay nito ay nagsimulang manginig. Diyos ko po, bulong ni Manang Ligaya. Pagkatapos ng recording, ang boses ay basag. Diyos na mahabagin, ang demonyo, nasa loob mismo ng pamamahay. Tumango si Sinaya. Kaya po ako pinalayas, Manang, dahil alam ni Doña Esmeralda na may alam ako. Kailangan pong malaman ito ni Sir Alejandro. Umiling si Manang Ligaya. Hindi siya maniniwala sa'yo, Hija. Sa ngayon, bulag siya. Si Esmeralda ang pinakikinggan niya. Pagkatapos,
Tinitigan siya ng matanda na para bang may isang malalim na sikretong matagal nang kinikimkim. Pero may isang bagay na dapat mong malaman, Sinaya. Isang bagay na baka siyang magpabago ng lahat. Ano po iyon, Manang? Ang nanay mo, si Aling Tala. Hindi ba't sabi mo, nurse siya dati? Opo, bago po siya magkasakit. Huminga ng malalim si Manang Ligaya. Ang nanay mo, siya ang private nurse na nag-alaga sa ina ni Sir Alejandro. Si Doña Imelda, bago ito mamatay, maraming taon na ang nakalipas. Natigilan si Sinaya, isang hindi inaasahang koneksyon. Mabait na tao ang nanay mo, patuloy ng matanda. Pero ang ama ni Sir Alejandro, si Don Ricardo, ay isang malupit na tao. Sinasaktan niya si Doña Imelda. Ang nanay mo ang laging nagtatanggol dito. Isang araw, pinaratangan siya ni Don Ricardo na nagnakaw ng alahas para lang mapaalis siya. Pinalaya siya ng walang bayad at sinira ang kanyang pangalan para wala na siyang mapasukang trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit umuwi na lang siya sa probinsya. Ang kwento ay parang isang dagitab na kumonekta sa lahat ng bagay. Ang lupit ng ama ni Alejandro. Ang dahilan kung bakit ito naging malamig. Ang sinapit ng kanyang ina. Hindi alam ni Sir Alejandro ang buong katotohanan. Ang alam lang niya ay umalis ang nurse ng kanyang ina, sabi ni Manang Ligaya. Ngayon, mas lalong naging malinaw ang lahat kay Sinaya. Hindi na lang ito para kay Perla, para na rin ito sa kanyang ina, para sa hustisyang pareho nilang hindi nakamit. Kailangan nating mag-ingat, babala ni Manang Ligaya. Ang boses ay puno ng takot. Mag-ingat ka, Hija. Si Esmeralda, hindi lang siya masama. Matalino siya. Sinisimulan na niyang kontrolin ang lahat sa mansyon. Kahit ang mga bank account at dokumento ni Sir Alejandro, siya na ang humahawak. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng libing. Para kay Alejandro, ang bawat araw ay isang malawak na disyerto ng katahimikan. Ang mansyon, na dati malamig lang, ngayon ay may kasama ng multo. Ang multo ng mga bagay na hindi niya ginawa, ng mga salitang hindi niya sinabi. Ang galit niya kay Sinaya ay nagsilbing isang pader na pansamantalang humarang sa agos ng pagsisisi. Mas madaling isipin na may ibang may kasalanan. Mas madaling isipin na biktima lang siya ng isang mapanlinlang na kasambahay. Ngunit ang pader na yon ay unti-unting ginuho ng mga alaala. Isang umaga, habang naglalakad sa hardin, napatigil siya sa tapat ng isang batong upuan sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Iyon ang paboritong pwesto ni Perla. Naalala niya ang isang hapon, ilang taon na ang nakalipas, nang tawagin siya nito habang nagbabasa ito ng libro. Alex, halika. Samahan mo ako rito. Ang ganda ng hangin. Marami akong ginagawa. Iyon ang sagot niya. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng bakanting upuan, naramdaman niya ang tunay na bigat ng mga salitang iyon. Isang tunay na pagsisisi, matalas at malalim. Ang unang pagkakataon na tumusok sa kanyang puso. Ang katahimikan ng hardin ay hindi na kapayapaan. Ito ay kawalan. Alejandro, ang boses ni Esmeralda ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito. May dalang folder. Ang mukha ay nagpapakita ng isang mahusay na pagganap ng kalungkutan at kahusayan. I'm sorry to bother you. Alam kong nagluluksa ka pa. Malambing nitong sabi. But I think Perla would want us to settle her affairs para maging payapa na siya. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay may mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at isang deed of assignment. Bago siya mawala, sabi ni Esmeralda. Pumirma siya ng ilang dokumento. Inilipat niya sa pangalan ko ang ilang minor properties at shares. Sabi niya, para raw masigurong may mag-aalaga sa'yo kapag wala na siya.
Tiningnan ni Alejandro ang mga papel. Ang pirma ni Perla ay naroon. Mukhang pamilyar, ngunit may bahagyang panginginig. Marahil dahil sa kanyang sakit. Sa mga sandaling iyon, ang isip niya ay masyadong abala sa sarili nitong kaguluhan para magduda. Tumango lang siya. Sige, ikaw na ang bahala. Mamaya-maya, habang pabalik si Alejandro sa loob, nasalubong niya si Manang Ligaya na may dalang isang bandehado. Nakayuko ang matanda. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Alejandro ritong kakaiba. Isang mensahe na gustong kumawala. Sir Alejandro, mahinang sabi ng matanda. Kaawaan po sana ang kaluluwa ni Ma'am Perla. She's in a better place now, Manang, sagot ni Alejandro. Sana nga po, sir. Sana po ay makamit niya ang tunay na kapayapaan. Sabi nito, may diin sa salitang tunay. Sir, baka po, may mga bagay kayong hindi nakikita sa ngayon. Mga bagay na nasa harapan niyo lang. Akmang magtatanong si Alejandro nang biglang lumitaw si Esmeralda mula sa likuran. Manang Ligaya, ano pang ginagawa mo dyan? Di ba't sabi ko, ihanda mo na ang merienda? Ang boses nito ay matamis pa rin, ngunit may babala. Huwag mo nang abalahin si Alejandro. He needs to rest. Mabilis na yumuko si Manang Ligaya at umalis. Ngunit nahuli ng tingin ni Alejandro ang saglit na pagtigas ng panga ni Esmeralda habang tinitingnan nito ang papalayong matanda. Isang tinging puno ng pagbabanta. Nang gabing iyon, uminom si Alejandro. Mag-isa sa kanyang study, pinaliguan niya ng mamahaling whiskey ang kanyang kalungkutan. Ngunit imbes na makalimot, mas lalo lang lumitaw ang mga alaala. Ang tawa ni Perla. Ang mga pangarap nila, ang lahat ng sinayang niya. Sa kalasingan, hindi niya napigilang isigaw ang pangalan nito sa gitna ng katahimikan. Perla, patawarin mo ako. Perla. Ang pinto ay marahang bumukas. Pumasok si Esmeralda na parang isang anino. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang likod. Shh! Tahan na, Alejandro. Nandito lang ako. I'm here for you. Ang kanyang paghaplos ay nagbigay ng kunwaring kaginhawaan, ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na malamig, isang bagay na mapanlinlang. Sumandal si Alejandro sa kanyang upuan, ipinikit ang mga mata, at hinayaan ang sarili na malunod sa kadiliman. Kinabukasan, habang iniinda ang sakit ng ulo, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit pamilyar. Hello? Mr. Del Fuego, this is Attorney Romero, ang inyong family lawyer. Yes, attorney, what is it? I'm sorry to disturb you at this time. I received the documents sent by Miss Vivar for processing, tungkol sa paglilipat ng ilang ari-arian ni Mrs. Del Fuego. Yes, she mentioned it to me. Just process them. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sir, with all due respect, may ilang bagay po akong napansin. May mga irregularities po sa mga dokumento. Ang mga pirma po, they seem inconsistent with her previous signatures. At ang petsa kung kailan ito pinirmahan. It's highly unusual, considering her declining health at that specific time. Medyo questionable po ang lahat. Biglang nawala ang hilo ni Alejandro. Ang mga salita ng abogado ay parang isang baldeng puno ng yelo na ibinuhos sa kanyang ulo. What do you mean questionable? I advise you to personally look at these documents, sir. Mahirap pong ipaliwanag sa telepono. I cannot, in good conscience, process this without your direct confirmation. Pagkababa ng telepono, umupo si Alejandro sa kanyang mesa. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang folder na ibinigay ni Esmeralda kahapon. Binuklat niya ito muli. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito tinitingnan bilang isang simpleng dokumento. Tinitingnan na niya ito na may bagong mata, mga matang puno ng pagdududa, ang panginginig sa pirma ni Perla, ang mga salita ni Manang Ligaya, ang perpektong tiyempo ni Esmeralda sa lahat ng bagay, isang maliit na binhi ng hinala.
Sa wakas, itinanim na sa isipan ni Alejandro del Fuego at nagsisimula na itong tumubo. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Binibigyan ka nito ng pakpak, ngunit kasabay nito, binibigyan ka rin nito ng mas mataas na babagsakan. Para kay Sinaya, ang pag-asa ay dumating sa anyo ng isang plano. Sa tulong ni Manang Ligaya, nagkaroon sila ng isang simpleng estratehiya. Kailangan nilang makahanap ng iba pang ebidensya na susuporta sa audio recording, isang bagay na pisikal, isang bagay na hindi maitatanggi. Ang tsa, sabi ni Sinaya kay Manang Ligaya sa isa pa nilang palihim na pagkikita. Manang, natatandaan niyo po ba kung anong klaseng tsa ang laging pinapainom ni Ma'am Esmeralda kay Doña Perla? Nag-isip ang matanda. Isang herbal tea, hija. Galing pa raw sa isang malayong probinsya. Laging nakalagay sa isang espesyal na lata sa pantry. Siya lang ang humahawak niyon. Iyon na, yun ang kailangan nila. Isang sample ng tsa. Kung mapapatunayan nilang may lason ito, kasama ng audio recording, magkakaroon sila ng isang matibay na kaso. Ngunit alam nilang delikado. Si Esmeralda na ngayon ay reyna na ng mansyon ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Nagplano sila. Magpapanggap si Manang Ligaya na magkakaroon ng malawakang paglilinis sa kusina at pantry. Sa gitna ng abala, palihim siyang kukuha ng sample ng tsa. Pagkatapos, itatago niya ito sa isang lugar sa labas ng mansyon kung saan ligtas na makukuha ni Sinaya. Pero si Esmeralda ay hindi tanga. Matalino siya at higit sa lahat, siya ay paranoid. Napansin niya ang mga palihim na kilos ni Manang Ligaya. Napansin niya ang mga mahahabang tawag nito sa landline at nagsimula siyang maghinala. Isang gabi, nakatanggap ng text message si Sinaya mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang tungkol sa tsa. May ebidensya ako laban kay Esmeralda. Magkita tayo bukas, 8 p.m. sa bodega sa likod ng San Sebastian Church. Mag-isa ka lang. Tumibok ng mabilis ang puso ni Sinaya. Sino ito? Isang katulong na nakokonsensya. Isang kaalyado. Ang panganib ay nariyan, ngunit ang pagkakataon na makakuha ng karagdagang tulong ay masyadong malaki para palampasin. Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpa siyang pumunta. Nag-iwan siya ng mensahe kay Manang Ligaya tungkol sa kanyang pupuntahan para lang makasiguro. Dumating siya sa tagpuan. Ang bodega ay luma, abandonado, at madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang poste ng ilaw sa kalye. Habang papalapit siya, isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. May mali. Masyadong tahimik. Pagpasok niya sa bahagyang bukas na pinto ng bodega, dalawang anino ang mabilis na kumilos mula sa dilim. Bago pa siya makasigaw, may tumakip na sa kanyang bibig at tinutukan siya ng flashlight sa mukha. Mga pulis. Sinaya di makulangan? Tanong ng isa. Arestado ka. Bakit po? Wala po akong ginagawa. Sabi niya, habang nanginginig sa takot. Hindi sila sumagot. Pinusasan nila ang kanyang mga kamay sa likod. At pagkatapos, sa isa pang sulok ng bodega, may isa pang pulis na lumabas. May hawak na isang plastic bag. Sir, nahanap na natin. Sa loob ng plastic bag, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng flashlight ay ang mga alahas. Mga pamilyar na alahas. Ang kwintas na perlas ni Doña Perla. Ang kanyang mga hikaw na may diamante. Ang mga bagay na huli niyang nakitang suot nito. May nagbigay sa amin ng tip na dito mo raw itinatago ang mga ninakaw mong gamit mula sa Villa Alumbrado, sabi ng pulis. At mukhang tama nga siya. Bitag. Isa itong bitag. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Bumaba ang bintana nito. Sa loob, nakaupo si Esmeralda. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Esmeralda ay nangungutya.
nagsasabing, "Tapos ka na." Dinala si Sinaya sa presinto. Ang kanyang mga paliwanag ay pumasok lang sa isang tainga ng mga pulis at lumabas sa kabila. Ang ebidensya ay matibay. Naroon siya sa lugar ng krimen. Ang mga ninakaw na gamit ay natagpuan sa kanyang itinurong taguan. Isa siyang magnanakaw. Isa siyang sinungaling. Kinulong siya sa isang malamig at mabahong selda, kasama ng mga taong ang mga mukha ay pagod na sa pakikipaglaban sa buhay. Ilang oras ang lumipas, isang gwardiya ang lumapit sa kanyang selda. "May bisita ka." Pumasok si Esmeralda na parang isang reyna na bumibisita sa kulungan ng mga alipin. Nakatayo siya sa labas ng rehas. Ang mamahalin niyang pabango ay isang insulto sa mabahong hangin ng bilangguan. "Kumusta ka na rito, Sinaya?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pekeng awa. "Komportable ka ba?" Hindi sumagot si Sinaya. Tinitigan niya lang ito ng may pagkasuklam. "Sinabi ko naman sa'yo, di ba?" Patuloy ni Esmeralda. Ang boses ay nagiging isang mapanganib na bulong. "Sabi ko sa'yo, walang sino man ang makakapagligtas sa'yo, lalo na sa akin. Akala mo ba, matatalo mo ako? Ikaw, isang hamak na probinsyana?" Lumapit pa ito. "Ang recording? Walang maniniwala sa'yo. Ang tsa? Naitapon ko na. Ang nanay mo? Mananatiling may sakit. At ikaw, dito ka na mabubulok. Habang buhay. Habang ako, nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa akin." Tumawa ito ng mahina. Isang tawang nakakakilabot. "Have a nice life, Sinaya." Pagkatapos, tumalikod na ito at umalis. Nainiwan si Sinaya sa dilim. Napaupo siya sa sahig. Ang tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Ang pag-asa na kanyang pinanghawakan ay nadurog. Wala na ang lahat. Nawala na ang ebidensya. Nawala na ang kanyang kalayaan. Ang katotohanan ay ibinaon na sa limot. Sa gitna ng malamig na selda, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Sinaya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Talo na siya. Ang balita tungkol sa pagkaaresto kay Sinaya ay dumating kay Alejandro sa pamamagitan ng isang maikling tawag mula kay Esmeralda. "Good news, Alejandro. Nahuli na ang magnanakaw. The police found all of Perla's missing jewelry with her. Justice will be served." Justice. Ang salitang iyon ay tila may mapait na lasa. Imbes na makaramdam ng ginhawa, isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumagan sa dibdib ni Alejandro. May mali. Isang bagay na hindi nagtutugma. Naalala niya ang mukha ni Sinaya noong araw na yon sa hardin. Ang mga mata nitong puno ng luha, ngunit hindi pagsuko. Ang dignidad sa boses nito nang sabihing, "Hindi niyo po kayang bilhin ang pagkatao ko." Ang isang taong may ganoong paninindigan ba ay isang simpleng magnanakaw lamang? Ang pagdududa na itinanim ng kanyang abogado ay nagsimulang sumanga, kumakalat sa bawat sulok ng kanyang isipan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Pumunta siya sa presinto kung saan nakakulong si Sinaya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para patunayan sa sarili niya na tama ang hinala niya, o siguro para patunayan na mali siya. Sa visiting area, nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin. Ang dating sigla sa mukha nito ay wala na, napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Payat ito at magulo ang buhok, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, wala siyang nakitang pagkakasala. Ang nakita niya ay pighati. Hindi sila nagsalita. Tinitigan lang niya ito. At sa mga matang iyon, nakita niya hindi ang isang magnanakaw, kundi ang isang biktima. Pagkaalis sa presinto, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Itinabi niya ang kanyang pagiging CEO. Itinabi niya ang kanyang pagiging bilyonaryo. Ngayon, siya ay isang taong naghahanap ng katotohanan. Ang una niyang pinuntahan ay si Manang Ligaya. Palihim niyang ipinatawag ang matanda sa isang coffee shop malapit sa mansyon, malayo sa mga mata ni Esmeralda.
Sa una, takot ang matanda. Ngunit nang makita nito ang sinseridad sa mga mata ni Alejandro, ang pader ng kanyang pag-aalinlangan ay gumuho. "Sir, patawarin niyo po ako," sabi nito. Nanginginig ang boses. "May mga bagay po akong dapat na sinabi sa inyo noon pa." At doon, isinalaysay ni Manang Ligaya ang lahat. Ang tungkol sa audio recording, ang tungkol sa huling habilin ni Perla, ang tungkol sa mapait na tiya ni Esmeralda, at sa huli, ang pinakamabigat sa lahat, ang tungkol sa koneksyon ni Sinaya sa pamilya, ang tungkol kay Aling Tala, at sa sinapit nito sa kamay ng kanyang ama. Bawat salita ng matanda ay parang isang suntok sa sikmura ni Alejandro. Ang mga piraso ng puzzle, ang biglaang pagkamatay ni Perla, ang kahina-hinalang mga dokumento, ang pag-frame up kay Sinaya. Lahat ay nagkakaroon na ng kahulugan. Nabuo sa kanyang isipan ang isang larawan ng isang napakalaking panlilinlang, isang kasamaang hindi niya sukat akalain. "Nasaan ang recording?" tanong ni Alejandro. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. "Nasa laptop po ni Sinaya, pero kinuha po yata ng mga pulis ang lahat ng gamit niya." Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Alejandro sa mansyon, ngunit hindi na siya ang parehong tao na umalis kanina. Ang pagiging manhid ay nawala na. Ang pagsisisi ay naging isang nag-aalab na apoy, at ang apoy na yon ay humihingi ng katarungan. Dumiretso siya sa silid ni Perla, isang lugar na iniiwasan niya mula nang ito'y mamatay. Ang lahat ay malinis at maayos, kagagawan ni Esmeralda. Ngunit para kay Alejandro, ang silid ay tila isang crime scene. Sinimulan niyang halughugin ang lahat. Binuksan niya ang bawat drawer, tiningnan ang ilalim ng kama, hinanap ang anumang bagay na makakapagbigay liwanag. At sa isang maliit na cabinet kung saan nakalagay ang mga gamot, nakita niya ito. Sa pinakalikod, nakatago sa ilalim ng iba pang mga bote, ay isang lata ng tsaa. Isang lata na walang tatak. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga tuyong dahon na may kakaibang amoy. Ito na marahil iyon. Habang hawak ang lata, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga huling salita ni Perla kay Sinaya na narinig niya sa gitna ng kaguluhan. "Pakinggan mo. Para sa kanya. Para sa kanya." Si Perla ay nag-iwan ng mensahe para sa kanya. Hindi ito basta-bastang recording. Ito ang kanyang testamento, ang kanyang katotohanan. Mabilis siyang kumilos. Kumuha siya ng sample ng tsa at inilagay sa isang maliit na plastic bag. Dinala niya ito sa isang pribadong laboratorio gamit ang kanyang impluwensya para mapabilis ang resulta. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang pinakamagaling na abogado, hindi si Attorney ni Romero, kundi ang isang criminal lawyer na kilala sa pagiging agresibo. "I need you to get someone out of jail," sabi niya sa telepono. "And I need you to find a laptop that was confiscated as evidence. I need it back. Now." Habang hinihintay ang mga resulta, bumalik si Alejandro sa kanyang study. Umupo siya sa dilim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya inisip ang pera. Hindi niya inisip ang negosyo. Inisip niya si Perla. Inisip niya si Sinaya. 2 babae na sinaktan niya. 2 babaeng sinira niya dahil sa kanyang pagiging bulag. Kinagabihan, dumating ang tawag mula sa laboratorio. "Mr. Del Fuego, we have the results. The tea contains traces of aconite, also known as wolfsbane. It's a highly toxic plant alkaloid, odorless, tasteless in small doses, but accumulates in the body over time. It causes progressive muscular paralysis and eventually cardiac arrest. It's almost impossible to detect in a standard autopsy unless you are specifically looking for it." Hawak na niya ang ebidensya, ang lason, ang patunay ng isang mabagal at malupit na pagpatay. Isinara ni Alejandro ang kanyang telepono. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pader na matagal niyang binuo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho at sa ilalim nito,
Isang halimaw na matagal nang natutulog ang nagising. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para maningil. Kinabukasan, lumabas ng kulungan si Sinaya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Isang abogadong hindi niya kilala ang biglang dumating. Nagpiyansa para sa kanya at sinabing may nag-utos. Paglabas niya ng presinto, isang itim na kotse ang naghihintay sa kanya. Bumukas ang pinto sa likod. Sa loob, nakaupo si Alejandro del Fuego. Ang unang reaksyon ni Sinaya ay takot. Aatras sana siya, ngunit may sinabi ang lalaki na nagpatigil sa kanya. Sinaya, sumakay ka. Please. Ang salitang please galing sa bibig ni Alejandro del Fuego. Puno ito ng bigat, ng isang bagay na hindi pa niya naririnig dati. Pagsusumamo, dahan-dahan siyang sumakay. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Inaasahan ni Sinaya ang galit, ang mga akusasyon. Ngunit wala. Nang sa wakas ay magsalita si Alejandro, ang boses nito ay basag. Patawarin mo ako. 3 salita. Iyon lang. Ngunit sapat na yon para muling mamasa ang mga mata ni Sinaya. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na Alejandro. Walang maskara ng kayabangan, walang pader ng lamig. Ang nakita niya ay isang lalaking naliligaw. Isang lalaking nasasaktan. Alam ko na ang lahat, sabi nito. Nakuha na namin ang laptop mo. Narinig ko na ang boses ni Perla. At alam ko na rin ang tungkol sa nanay mo. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Sa lahat ng kasalanan ng pamilya ko sa inyo. Hindi alam ni Sinaya kung ano ang sasabihin. Tumango lang siya. Habang ang mga luha ng pagkalito, sakit, at kaunting ginhawa ay nagsimulang dumaloy. May kailangan tayong tapusin, sabi ni Alejandro, at ang lambot sa kanyang boses ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. At kailangan kita sa tabi ko. Ang entablado ay nakahanda na. Ipinatawag ni Alejandro ang isang agarang family meeting sa mansyon. Ang dahilan, ang formal na pagbabasa ng huling habilin ni Perla. Si Esmeralda, na walang kamalay-malay sa bagyo na paparating, ang siyang pinakaabala. Ito na ang kanyang sandali ng tagumpay. Nakasuot ito ng isang elegante, ngunit malungkot na itim na bestida, ang perpektong imahe ng isang nagmamalasakit na tagapagmana. Nandoon ang mga tiyahin at tiyuhin ni Perla, mga pinsan, at ang abogado ng pamilya na si Atty. Romero. Si Esmeralda ang nasa sentro ng lahat, tumatanggap ng mga pakikiramay habang naghihintay sa pagdating ni Alejandro. At dumating na mga si Alejandro. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niyang pumasok sa malawak na sala si Sinaya di Makulangan. Ang mga bulungan ay biglang huminto. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang bilyonaryong byudo at ang kasambahay na inakusahang magnanakaw. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda, isang mabilis na kislap ng gulat at takot ang dumaan bago niya ito napalitan ng galit. Alejandro, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw niya. Isa siyang kriminal. Bakit mo siya pinalaya? Hindi siya pinansin ni Alejandro. Dumiretso siya sa gitna ng sala kung saan nakaset up ang isang maliit na sound system. Salamat sa pagdating ninyong lahat, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Bago basahin ni Atty. Romero ang mga dokumento, may isang bagay na mas mahalaga tayong dapat mapakinggan. Ang huling habilin mismo ni Perla sa sarili niyang boses. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit na voice recorder. Ikinonekta niya ito sa speaker at pinindot ang play. Ang huling audio file. Ang buong silid ay napuno ng nanginginig na boses ni Perla na nagsasabi ng kanyang mga takot. Pagkatapos, ang malamig na boses ni Esmeralda, ang sigawan, ang agawan, at ang huling sigaw ni Perla. Esme, huwag!
Sinundan ito ng kalabog at pagkatapos ay katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Lahat ng tao sa silid ay napatingin kay Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla, nawala ang lahat ng kulay. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Gawa-gawa lang yan, edited yan. Itong babaeng ito, turo niya kay Sinaya, siya ang may gawa niyan para siraan ako. Talaga ba, Esmeralda? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Inilabas niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang mga tuyong dahon. Pamilyar ka ba rito? Ang herbal tea na galing pa raw sa isang malayong probinsya? Ang tsaang, ikaw lang ang pwedeng magtimpla para kay Perla. Naglakad siya palapit dito. Nagpakuha ako ng sample. Pinatingnan ko sa laboratorio. Alam mo ba kung anong nakita nila? Aconite, wolfsbane, isang lason na dahan-dahang pumapatay, isang lason na halos imposibleng makita maliban na lang kung alam mo kung ano ang hahanapin mo. Ang bawat salita ni Alejandro ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Esmeralda. Ikaw ang may gawa niyan. Desperadong sigaw ni Esmeralda. Gusto mong pagbintangan ako para makuha mo ang lahat ng mana. Ang mana? Ngumisi si Alejandro, isang ngising walang bahid ng saya. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mana, Esme. Sa hudyat niya, bumukas ang mga pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis, kasama ang abogadong kinuha niya. Dumiretso sila kay Esmeralda. Doon na tuluyang sumabog ang lahat ng pagkukunwari ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. "Oh, ako nga ang gumawa!" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kamandag na umaamin sa lahat sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Ako ang gumawa. Dahil ang mahinang babaeng yon, hindi niya deserve ang lahat ng ito. Hindi niya deserve na makuha ka. Ako dapat. Sa akin dapat ang lahat ng ito. Habang isinusuot ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alejandro. Puno ng puot. Akala mo ba tapos na to, Alejandro? Sisirain kita. Papatayin kita. Hindi na siya sinagot ni Alejandro. Tinitigan lang niya ito habang kinakaladkad palabas ng mansyon. Ang mga sigaw nito ay unti-unting humihina hanggang sa mawala. Sa wakas, katarungan. Nang tumahimik na ang lahat, napatingin si Alejandro kay Sinaya. Nakatayo ito sa isang sulok, tahimik na umiiyak, mga luha ng kalungkutan para kay Perla at mga luha ng ginhawa dahil sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na. Nilapitan niya ito. Sa harap ng lahat ng kanilang natitirang kamag-anak, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Yumuko siya. Salamat, Sinaya. Iniligtas mo kaming lahat. Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalo ng pamilya Del Fuego ay naging laman ng mga balita sa loob ng ilang linggo. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, unti-unti rin itong nalimot ng publiko. Si Esmeralda Vivar ay napatunayang nagkasala sa krimen na qualified theft at murder at hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang hustisya, sa wakas, ay nakamit. Ngunit para kay Alejandro, ang pagtatapos ng kaso ay simula pa lamang ng isang mas mahabang paglalakbay, ang paglalakbay patungo sa pagpapatawad sa sarili. Ang unang ginawa niya ay ang pagbebenta ng Villa Alumbrado. Ang bawat sulok ng mansyon ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali, isang monumento ng kanyang pagiging bulag. Ang perang pinagbentahan, kasama ang malaking bahagi ng kanyang yaman, ay inilagay niya sa isang foundation na itinayo niya sa pangalan ng kanyang yumaong asawa, the Perla del Fuego Foundation for the Neglected. Ang pundasyon ay naglalayong tulungan ang mga may karamdaman na pinabayaan ng kanilang mga pamilya.
Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad, ang kanyang paraan upang bigyan ng bagong kahulugan ang isang buhay na nasayang. Isang hapon, bago niya tuluyang lisanin ang syudad, dinalaw niya ang puntod ni Perla. Hindi na ito ang malungkot na puntod na napapalibutan ng mga mamahaling bulaklak mula sa mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa kanya. Ngayon, ito ay simple na lamang, napapalibutan ng sariwang damo at mga puting rosas, ang paborito nito. Umupo si Alejandro sa tabi ng lapida. Wala ng luha, wala ng pagwawala, tanging isang payapang pagtanggap. Perla, mahina niyang sabi, na para bang kausap lang ito sa hardin. Patawarin mo ako. Naging abala ako sa pagbuo ng isang imperyo. Hindi ko namalayan na ang kaharian ko pala ay ikaw. Sana, nasaan ka man ngayon, masaya ka na, payapa ka na. Hinding-hindi na kita malilimutan. Nag-iwan siya ng isang puting rosas sa ibabaw ng kanyang pangalan. Sa kanyang pagtayo, naramdaman niya ang isang bigat na nabawas sa kanyang dibdib. Hindi pa siya buo. Malayo pa. Ngunit nagsisimula na siyang maghilom. May isa pa siyang kailangang puntahan. Isang huling paglalakbay. Ang biyahe papuntang Baryo Amihan ay mahaba. Ang mararangyang gusali ng Maynila ay unti-unting napalitan ng mga luntiang bukirin at pagkatapos ng asul na tanawin ng dagat. Ang hangin ay naging mas malinis, may daladalang amoy ng alat. Simple lang ang buhay dito. Tahimik. Totoo. Ipinagtanong niya kung saan nakatira si Aling Tala. Ang mga tao sa baryo ay palangiti at agad siyang itinuro sa isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa na nakaharap sa dagat. Sa balkonahe, nakita niya si Sinaya. Nag-iiba ang itsura nito rito. Mas payapa, mas masaya. Ang uniforme ng katulong ay napalitan na ng isang simpleng duster. Binabasahan niya ng libro ang kanyang ina, si Aling Tala, na nakaupo sa isang tumba-tumba, malusog na at may ngiti sa mga labi. Ang pagpapagamot na pinunduhan ni Alejandro ay naging matagumpay. Nang makita siya ni Sinaya, isang saglit na pagkagulat ang dumaan sa mukha nito. Tumayo ito at sinalubong siya. Sir Alejandro? Anong ginagawa niyo po rito? Alejandro na lang, sabi niya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gusto ko lang mangumusta. Pinatuloy siya ni Sinaya sa loob. Ipinakilala siya kay Aling Tala. Nanginitian siya ng may pasasalamat. Walang bahid ng galit sa nakaraan, tanging pagpapatawad. Nang maiwan silang dalawa ni Sinaya sa may dalampasigan, habang pinapanood ang paglubog ng araw, nagsalita si Alejandro. Ibinenta ko na ang mansyon. Itinayo ko ang isang foundation para kay Perla. Sinusubukan kong ayusin ang mga nasira ko. Tumango si Sinaya. Nabalitaan ko po. Isang mabuting bagay po yon. Pero hindi sapat, sabi ni Alejandro habang nakatingin sa mga alon. Ang lahat ng pera sa mundo ay hindi kayang ibalik ang mga nawala o burahin ang mga sakit na naidulot ko. Humarap siya kay Sinaya, lalo na ang sakit na naidulot ko sa'yo. Tapos na po yon, Alejandro. Para sa'yo, siguro. Pero para sa akin, nagsisimula pa lang. Sinaya, wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero nandito ako para magtanong, kung papayagan mo ba akong bumawi? Hindi siya nag-alok ng pera. Hindi siya nangako ng kayamanan. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na mas mahalaga. Sinseridad. Hindi ko alam kung paano. Pagpapatuloy niya. Siguro, magsisimula ako sa pagiging isang mas mabuting tao. Isang taong karapat-dapat sa pagpapatawad na ibinigay mo. Isang taong matututong magmahal-mahal ulit sa tamang paraan. Ngumiti si Sinaya. Isang tunay na ngiti. Kasing liwanag ng papalubog na araw. Isang ngiting nagsasabi na ang lahat ay posible. Ang pagpapatawad po ay hindi hinihingi. Ibinibigay po ito
at matagal ko na pong naibigay sa inyo. Hindi nila alam kung ano ang magiging bukas. Ang landas sa hinaharap ay hindi malinaw. Ngunit sa sandaling iyon, habang magkatabi silang nakatayo sa dalampasigan ng Baryo Amihan, sa gitna ng payapang tunog ng mga alon at sa init ng papalubog na araw, isang bagay ang sigurado. Para sa isang lalaking nawala sa dilim ng kayamanan at sa isang babaeng naging tanglaw sa kabila ng kahirapan, ito ay isang bagong simula. Isang simula kung saan ang tunay na yaman ay hindi na nasusukat sa salapi, kundi sa tibok ng isang pusong natutong magpatawad at umibig muli. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa dami ng kanyang pera o sa lawak ng kanyang kapangyarihan, kundi sa kakayahan niyang magmalasakit, magpatawad at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Isang maliit na kabutihan, isang pusong busilak. Ito ang mga tunay na yaman na kayang baguhin ang mundo at paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng buhay ni na Alejandro at Sinaya. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at gagawin po namin ang lahat para maibigay ito sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!